Nako, ay heto. Bigla na naman to mga kaibigan. Dahil itong matinding sinapit ni Senador Bongo dito ho sa kaso ng ICC ay damay ho, kaya't matinding. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay heto ho, malungkot na balita. Nalulungkot si Senador Bongo sa sinapit dito ho sa kaso ng ICC. Nako, ay ikaw ba ay nadamay na, Senador Bongo? Sapagkat ikaw ay umiiyak dito sa ibabahay ko po sa inyo mga kaibigan, ay huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan, sapagkat latest update tungkol dito muna tayo kay Senador Bongo ang ating tatalakayin. Sapagkat matunog mga kaibigan, dito sa ika nga po siyam nakasangkot ni Digong Duterte. Ito ay mayroon na rin po nakapost sa website ng ICC na mayroon pang siyam nakasangkot na iisyuhan ng warrant of arrest. Ay dyan ho ay sigurado na itong si Bato. But itong ilang pa ay hindi pa po pinapangalanan mga kaibigan. Datapwat sa puntong ito ay ito na po mga kaibigan, ibabagi ko po sa inyo. Senador Bongo, ito na ang sinapit sa kaso ng ICC. Damay ho ang kanyang kalungkutan. Nako, ay sino ba namang matutuwa na ikaw ay sa usapin ng crimes against humanity ay nandiyan ka sa dahig Netherlands. Ay sa bagay ay wala namang kayong iwanan, kaya sa puntong ito ay wala ngang iwanan itong si Bongo at Digong Duterte. Ay saka natin muna talakayin si Bato. Mayroon pong follow up ako dyan na ika nga po impormasyon tungkol kay Bato na video na ibabagi ko po sa inyo. Abangan po mamaya sa next vlog natin. Dito muna tayo kay Bongo dahil ito po ay nagbabait-baitan. Patuloy pa rin ang pagbait-baitan, maamo-amo ka, subalit ang nilalaman ho ng kanyang kalooban ay kabaliktaran. Nako, ay ito. Isang like ko muna sa video na ito mga mahal kong taga-subaybay. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like mga kaibigan, inuulit ko. Ito, pasensya na po kayo sa audio ko, ako'y namamalat, kaya medyo na basag. Shout out po sa lahat. Ito na, nako, ay matindi itong si Bongo. Damay. Mga resource persons present dyan. Wala akong nakita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino. Malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaaring pagkakamali o paglabag sa batas, due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson. Sandali muna, puputulin ko doon. Marami raw malungkot na Pilipino mga kaibigan ayong dito kay Bongo. Bongo, wag mong lahatin. Anak ng katakot-takot, baka ang malungkot lang ay inyong mga tagasunod ni Digong at sa iyo. Ba't kami nasa tamang pag-iisip, itatak mo ito sa hukuti mo, Bongo? Kami ay natutuwa dahil si Digong ay nandoon sa dahig Netherlands upang usigin litisin sa crimes against humanity na kaso. Kaya tawag mo lahatin. Nilerespeto ko ang sinasabi mo na nalulungkot. Ba't mong sabihin na lahat na taong bayan mamamayan ay nalulungkot sa pangyayari? Ay anak ng katakutan, ganyan ho katindi itong si Bongo. Mag-mind condition ng taong bayan, subalit wala na akong maniniwala dito, pepera ang kanilang mga tagasunod. Huwag po tayo magpabudol dito kay Bongo.
O, kita nyo ho, halos magtawa, umiiyak-iyak pa. Mga kaibigan, nako, tayo papahaba dito, ituloy po natin ito. O, pakinggan po natin mga kaibigan. Nagpapawa, ha? At sabi nga ay halos umiyak dito, o umiiyak na ba ito, mga kaibigan? Person underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman pong pinag-usapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol kung hindi kinikilala na? Alam niyo ba mga kaibigan, paulit-ulit lang ang sinasabi nitong si Bongo eh. Huwag po natin itong iboto ha, mga kaibigan, kung pwede lang. Dahil ito ho, kung tingnan niyo kung mananalita, malumanay, yung mukha ay mukhang nagpapawa, halos umiiyak. Yan po ay tactical nila, strategy para makakuha ito ng simpatiya mga kaibigan. Ang daming mga sinasabi na binabaligtad ang pangyayari. Mali ang Pangulong Bongbong Marcos, mali ang gobyerno, at siya ang tama at si Digong. Pinapalabas niya na malinis ang konsensya nila lahat na magkakasabwat. Alalahanin po, ito pa ang dapat alalahanin natin. Ito pong si Bongo ay sangkot sa mga kaso na ikangapoy kahindik-hindik. Saka po natin talakayin yan. Bakit, mga kaibigan, ito po ay gumagawa ng mga taktika, strategy para humingi ng simpatiya. Sangkot po ito sa mga kahindik-hindik na kaso. Nako, pakinggan mo muli natin. Ng gobyerno ng ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC. At it was very fast, napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga dyan, red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Mas inunan nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi nyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi... Ngayon mga kaibigan talagang patuloy ang pambubudulo nito. Itong si Bongo. At umiiyak ko. At kung ano ang mga sinasabi, napaulit-ulit na lang. Ano siya nalulungkot daw ang taong bayan. Ang sabi niya, dahil sa nangyayari na ikangapoy dito kay Digong, hindi raw maganda ang ginagawa ng Republika ng Pilipinas at dinadamay pa tayo. Nalulungkot lahat, taong bayan, ikaw at ako. Fresh, wag kang mambudol na patuloy. Bongo, wag mo latin. Tagasunod mo lang ang nalulungkot. Kami ay natutuwa at pumapalakpak. Palakpakan muna dahil si Digong ay nandoon sa Dahig, Netherlands. Ba't mga kaibigan, maliwanag naman po dito na apektado na itong si Bongo sa kaso ng ICC. Kunwari lang ho, mga kaibigan, dahil ito ay alam naman natin na amo niya si Digong, ay lahat ay gagawin ho nito. Kahit mali si Digong, ito po ay susuportahan si Digong. Kahit wag na po tayo magtaka. Ang abangan po natin dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay kung kasama ba ito sa lalabasan ng warrant of arrest. Dahil nasa website po ng ICC ay mayroon pa siyam na susunod na lalabasan ng warrant of arrest. Ba't yung mga pangalan ay may tabon nakahide, may takip, para naman hindi sila makilala at ika nga po'y magkaroon pa na ika nga po'y maunahan at anumang plano na gagawin nila. Kaya't lihim po yan, mga kaibigan, kung kasama, naaarestuhin din ito. Kaya't abangan po natin yan, mga kaibigan. Apektado na itong si Bongo sa lahat ho ng mga nangyayari. Unang-una, iniisip din ho nito ay kasama siya
sa ICC na susunod na aarestuhin din, mga kaibigan. Sanday ko sa video nito. Bye-bye. Malamang.